Good morning mga kababoy sa ating mga farming. So iwawalay ko na itong mga bake na ito. Labing isa ulit. Mga anak ni Mama Pigtobia talagang namamayat ng inahain. Ay malalaki na yung mga naglambitin pa rin sa dede. Kaya ililipat ko na sila. Punta ka na dyan. Dito pa rin yung labing isang mga damulag. Dito ko naman sila ililipat. Charan! Sa dating kulungan itong mga makukulit na ito na hindi pa rin nabibintay kalalaki. Nakakayama din naman minsan ang mga buyer. Bukod sa kuripot nga ay mamumula pa ay inam din naman. Hindi nila ilagay sa lugar ang kanilang pambili ng baboy. At ang gagawin ay mamula. Mag-complain, mag-comment. Siguro akala nila mabubula nila ako. Kita nyo naman yung mga likod ng mga bik na yan. Ay sasabihin baga naman ni baboy damo ay suskupaw. Baboy damo daw native kasi mga tilos ang usaw. Meron kayang baboy na bilog ang usaw. Wala naman. Ambot sa imo dong. Pagkalo ko rin naman. Sa totoo lang. Namula na. Masama pa ang sinabi. Ang iniisip ko na may baka kukunti ang kanilang pambili. Gustong mag-alaga ng baboy. Dapat sa gubat sila pumunta doon. At naghanap sila ng baboy dama. Ay nakaw si Dudong. Iwan ko sa kanya. Ayan. May native kang gayon. Alam kong pagkalaki-laking iyan. Baka nakaw wala pa sa 1/4 na rin. Ang native nyo sinasabi. At taray. Hindi nyo gawa alam. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ilang araw lang. Tingnan nyo yung native kang ganun kalalaki. Talaga namang maaga pa yung nakakapag-init. By the way, for today's video ay maglilipat nga ako. Nag-aapoy-apoy ang mamay sa aking nalaman. Bot yan ka ang inahin, kalalakang yan. Malaki pa sa Bartolina. Okay naman yun, native. Ay, kagaling din. Veteranong magbababoy. Pero ang kalala ang baboy ay baboy damo. Natatawa naman ako sa inyo. Ay ambot. At iyan na nga. Hindi na tayo magpapaka-HB pa sa kanila. Kung ayaw na bilhin ay huwag di-ibenta at ialagaan ko na. So bago ko ito ilipat, hindi ko napapakita yung aking pagbubuhat kapag nilipat ko na lang kasi masyadong restricted ang ating lolo whitey. Sasabihin na nanakit na naman tayo ng animals. Samantalang inililipat nga na alagaang maigi. So ang gagawin ko na lang, mag-video na lang ulit ako pag balibang na ipaglilipat ko na sila dito. Yan, lipat tayo mga kaparming. Na ilipat ko na yung 11. Nabibigyan ko naman ng pakain at painaw. Ready na. So yan, meron lagi tayong panlagay sa painom nila. Tawag nila kulay pula pero kulay pink naman. Pero pag natimpla kulay pula to, para sila hindi magtae. So pagkawalay, pagpapahingay ng mga 1 week bago bakunahan. Para naman hindi masyado maharas yung biik. Naka-aawat pa lang sa dede. Tuturukan agad. So ganun ang technique natin. Pag nakapagpahinga ng mga 3 days, 4 days, wala. Kahit almost 1 week, saka natin dalhin ng bakuna. Para sila ay nakaprepare sa turukan. Walang bago lipat ay ganito nga, hindi naman katutulin kumain. Look at them. Yan, ganyan sila magagawa sa kanilang pakain. So ganun nga po yung kanilang training sa akin. Pag nandun pa lang sa inahin ay tinuturuan na natin kumain. Para pag inilipat ay hindi nga sila manibago. Ha? 11. Ano ba 11? 11. Yan. 11 piglets. So, kailangan tansyado rin natin ang ipapakain para hindi naman agad sila mabigla. Oo. Habang kulang, dagdagan. Pero pag sapat na, binitog na natin, i-stop muna natin. Hindi natin kailangang biglain. At nung tayo makaiwas sa pag-storing ng mga bek. So, meron akong tubig, meron akong ganito. Tinatawag din, splash tea. Yan, para ang tubig nila ay may
proteksyon sa pagtutay dahil kawawali lang nila sa inahin. So hindi na sila magagatas kaya maninibago sila sa tubig. So dapat prepare tayo manitang ganito. Tapos wala akong piglet drinker kasi nandito nga sa kabila, dito sa labing isang makukulay. Sabi ay native. Joke. Medyo na ano lang tayo doon. Masakit lang sa tenga pa lang. Pero okay lang, ganun talaga ang mamimili. Yung mga bayan natin, makakulang ng kanilang bibilihin ay maraming comment. Minsan naiintindihan, minsan nakakayamot rin. So, magtitimpla na ako ng tubig. Try ko naman silang bigyan ng painom. Kung babanat nga ng pag-inom ang mga bake na ere. Enjoy eating. Enjoy eating mga oink-oink. Yan. Okay, take your time. Ubos your feeds. Ubusin nyo ang inyong kakain. Bago kayo painumin. So kailangan kasi kaya may piglet drinker. Kumakain sila, umiinom. Hindi yung pagkatapos ng kumain sa kapay. Kaso wala nga tayo noon. Kaya bibigyan na natin sila habang kumakain. Mas ginaganahan silang kumain pag mayroong tubig. So timplahan ko na. Timplahan mo na Dodong ang kanilang painom. Doon. Ayos na. At pagkatapos, yan, takal-takalin lang natin. Kuhanin natin yung ganyak na gulong. Dito sila iinom. Yuho. Excuse me, I'm sorry. Dili, inom na. Oo, katutulay. Ay, ito naman, barkadahang nag-iisa. Ay, barkadahang sama-sama. Pakanignaw, sagap-sapan. Papakita ka. Look. Oh, yan. Sagap-sapan sila. Ay, kulang pa nga. So, kulang pa pala ang isang takal na ice cream ng tubig. No, kita nyo kagulaw. Ay, dahan-dahan. Baka kayo magtae. So, ganun sila katutulin mga kababoy, mga kaparming. So, bibigyan pa natin ng isa pang takal. Kasi madali nilang naubos. Wait lang. Ito pa, isang takal. Hindi lang kayo sa painom. Baka kayo nabaguhan. O, yan. Okay, ano. Yun. Sagap-sapan. Ito naman, sagap-sapan ng mga tiyanak. So, ayan na nga. So, ayan guys. Thanks for watching. Meron naman tayong bagong lipat na 11. Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o. Ayan o, ayan o, ayan o. Ito naman yung hindi pa nabibenta natin. Oo, malaki na. Damulag na sila eh. Ito na lang yung babago natin kukondisyon. Yun. Okay. And that's all. Kung paano magwalay akong biik ang mamay. Thanks for watching guys.